Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila tahimik pa din si Pangulong Ferdinand Marcos sa pinakahuling panghaharas ng China sa mga Pinoy sa West Philippine Sea, na kung saan nasa 8 tauhan ng ating mga Philippine Navy ang malubhang nasugatan habang ang isa sa mga ito ay naputulan pa ng daliri. Ano nga bang klaseng paghahanda ang ginagawa sa ngayon ng Administrasyong Marcos at sa paanong paraan kaya bubuelta ang Pangulo bukod sa pagkondina sa nangyaring insidente? Sa kabila ng pagkondina ng Amerika at iba pang mga bansa, tila nananahimik pa rin ang Malacanang sa katatapos lamang na insidente ng panghaharas ng China sa mga tropa ng gobyerno sa West Philippine Sea. Bagamat sugat lamang ang natamo ng ating mga sundalo at wala namang buhay ang nawala, inaasahan pa rin ng marami sa atin ang magiging tugon ng Pangulo, subalit hanggang sa ngayon ay tikom pa din ang kanyang bibig. Kung matatandaan sa naging pahayag ni PBBM sa kanyang keynote address noong nakaraang IISS, red line ng may tuturing at malapit na sa aksyon ng gyera kung sakaling masawi ang isang Pinoy mula man sa Navy o Coast Guard dahil sa ginagawang pagwo-water cannon ng China at pambubuli nito sa mga barko natin sa West Philippine Sea. Nangangailangan ito ng karampatang aksyon at mataas na level ng responde mula sa ating gobyerno. Ito ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang siya ay tanungin tungkol sa issue sa South China Sea. Ang pahayag na ito ay mula sa kanyang keynote address sa pagbubukas ng 21st International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue sa bansang Singapore noong 31 ng Mayo. Patuloy pa rin kasi ang tila ginagawang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Coast Guard water cannons killed a Filipino sailor. Would that cross a red line? And then can you also give us a sense of what are the actions that would trigger a request from Manila to Washington to invoke the US-Philippines Mutual Defense Treaty? Thank you. If there was an incident that ended up killing a Filipino serviceman, be they a Coast Guard or in the military and part of the Navy, well, that would be that would certainly increase the level of response, and if by a willful act on a Filipino not only serviceman but even a Filipino citizen if a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war, and therefore we will respond accordingly. Sinabi pa ni PBBM na gagawin ng Pilipinas ang lahat upang maprotektahan ang soberanya ng bansa. Ito ay habang isinusulong ang 1987 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Ladies and gentlemen, we are not only unyielding in protecting our patrimony, our rights, and our dignity as a proud and as a free country. Naniniwala ang mga political analyst na may nakahanda ng operational mechanism si Pangulong Marcos bilang tugon sa ginagawang panghaharas ng China. Maaari umanong hindi pa nailatag ni PBBM ang kanyang operational mechanism sa publiko. Pero sigurado na may mga plano na ang bansa na binubuo din ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Interagency Task Force for the West Philippine Sea. Dapat ding ipakita na handa ang Pilipinas sa ginagawang harassment ng China. We are and we will never condone any kind of international pressure, especially coming from China, dahil alam naman natin na yung pinaglalaban natin ay yung talagang tunay na atin. Marami ang namamangha sa ipinapakitang katatagan ni PBBM, subalit marami din ang nagsasabi na nakukulangan sila ng mga tila pagsasawalang kibo ni PBBM sa mga nangyari gayong seguridad na ng bansa at kaligtasan ng mga tauhan ng gobyerno ang nakasalalay dito. Kung kayo paps ang tatanungin, dapat pang hulihin na rin natin ang mga Chinese na iligal na pumapasok sa ating teritoryo.
Kamakailan lamang kasi ay ito din ang ipinatupad ng China sa South China Sea na kung saan ayon sa kanila, huhulihin nila ang sinumang dayuhang papasok o lalapit sa Ayungin Shoal na bahagi ng ating teritoryo pero inaangkin nila. Tila pinagbabawalan ng ating mga mangisdang Pilipino na makapangisda sa sarili nating teritoryo. Hindi din nila hinahayaang makalapit sa mismong paligid ng bahura ang mga naghahanap buhay na Pinoy. At ayon pa sa China, ikukulong umano nila ang mga trespassers sa South China Sea at manghihimasok sa kanilang teritoryo. Pero ang Philippine Coast Guard hindi umano magpapatinag sa pananakot na ito ng China. Mukhang ayaw ng maulit ng China ang ginawang civilian convoy sa West Philippine Sea dahil sa bagong patakaran na kanilang ipinatupad. Ang pahayag na ito ay galing na mismo sa inilabas na artikulo sa South China Morning Post. Aarestuhin umano ng China Coast Guard ang sinumang dayuhan na manghihimasok sa kanilang teritoryo sa South China Sea at hindi ito dadaan sa anumang paglilitis at kaya umano nilang ikulong ang mga trespassers ng hanggang 60 araw at ang bagong patakaran na ito ay ipinatupad nila noong nakarang Sabado lamang. At tila tinutuon na nga ng China ang kanilang bagong pulisiya. Subalit hindi nila hinuli at ikinulong ang ating mga tauhan kundi pilit nila itong itinaboy at pinalaya sa sarili nating teritoryo. Kung matatandaan, ang teritoryong inaangkin ng China ay base lamang sa kanilang lumang mapa at hindi ito kinikilala ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon sa kasunduang nilagdaan sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS noong taong 1982, ang bawat teritoryo sa katubigan ng bawat bansa ay may i-extend ng hanggang 12 nautical miles o 22 kilometers mula sa kanilang mga baybayin pero pinahihintulutan ng mga foreign vessels na makadaan sa nabanggit na sukat. Bukod dito, ang bawat coastal countries gaya ng Pilipinas ay maaaring maglagay ng kanilang tinatawag na Exclusive Economic Zone o EEZ na nag-extend muli ng nasa 200 nautical miles o 370 kilometers mula sa kanilang mga dalampasigan. Sa nasasakupan ng EEZ ng bawat bansa ay maaari silang mangisda, magtayo ng kung ano-anong mga isla at gamitin ito sa pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya. Ang lahat ng bansa ay sinunod ang patakaran na ito kabilang na ang ating bansa. Ito ngayon ang sinusunod at pinagbabasehan ng maraming mga bansa tungkol sa kanilang nasasakupan, ang 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone. Pero bukod tanging China ang ayaw itong sundin sa ngayon. Sa parting ito ng katubigan, tila ayaw sundin ng China ang napagkasunduan noon sa UNCLOS. Sa halip, ang kanilang sinusunod at ipinagpipilitan ay ang kanilang 9-dash line. Ang 9-dash line na ito ay sumasakop sa 90% ng South China Sea at ayon sa China ay kanila ang 90% ng karagatan. Ayon sa marami, dapat ding magpatupad ang Pilipinas na kung saan huhulihin din nila ang mga Chinese na illegal na pumapasok sa ating mga teritoryo. Sa ngayon, hindi na lamang pambubuli ang ginawa ng China, kundi lantarang pananakot na. Ito ang naging pahayag ni Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers, ang chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, kaugnay pa din ng insidente sa Ayungin Shoal. Iminungkahi niya na arestuhin ng mga Chinese na pumapasok sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Sumusobra na umano ang China sa pinakahuli nilang naging aksyon kung saan hinarang at hinaras ang resupply humanitarian team ng Pilipinas patungong BRP Sierra Madre. Hindi man pinapansin ng China ang mga ginagawang diplomatic protest ng Pilipinas, dapat ay patuloy pa rin itong gawin ng Department of Foreign Affairs o DFA upang makuha ang suporta ng international community. Kung matatandaan, may tuturing ng mga trespassers sa mga Chinese vessels na nasa loob ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi na lamang sa WPS nang hihimasok ang China dahil noong nakaraang Mayo, inihayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na namataan ng hindi otorisadong presensya ng isang research vessel ng China na Shenku sa karagatan ng Hilagang Silaga ng Viga, Catanduanes. Patay sa ulat ng Tactical Operations Wing Southern Luzon na nagsagawa ng maritime patrol noong 27 ng Abril, ang naturang vessel ay naobserbahang nakadaong sa lugar at wala umanong tauhan sa main deck nito. Ilang beses din umanong sinubukang makipag-ugnayan ng TOSOL sa pamamagitan ng regular na radio channels. Ngunit bigo ang tropang makatanggap ng tugon mula sa kabilang panig. Tiniyak ng AFP na mananatili silang mapagmatsyag sa anumang hindi otorisadong research vessel sa maritime domain ng bansa.
Dalawang barkong pandigma din ng China ang namataan malapit sa Onok Island sa Balabac, Palawan noong isang araw lamang. Isang dating barangay chairman sa bayan ang nagsabing pauwi na sila ng kanyang grupo mula sa pagsasagawa ng medical mission sa isang isla nang mamataan ng dalawang barko ng China. Sinabi pa ng dating barangay chairman na una nilang inakala na ang mga barko ay mga sakyang pandagat ng Pilipinas hanggang sa makita nila ang mga watawat ng China. Namataan ang mga barkong pangdigma ng China ilang araw matapos ang agresibong hinaras ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard o CCG ang mga Pilipino na nagsasagawa ng rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Kung kayo ang tatanungin mga paps, dapat bang hulihin na din natin ang mga Chinese na illegal na pumapasok sa ating mga teritoryo o hayaan na lamang nating patuloy tayong ibuli ng China sa ating sariling bakuran? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po!